Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Sa tuwin ay ito ang pambungad na sa inyo ay pagpapabatid sa kadakilaan at kahiwagaan ng Ama. Ang lahat ay kaya niyang ipatupad, ang lahat ay kaya niyang gawin, ang lahat ay kaya niyang ibigay. Pagharian kayo. Paano ba mapapatotohanan ang pag-ibig mo sa Ama? Paano ba mapapatotohanan mong tapat na naglilingkod ka sa Kanya? Kung hindi mo nararanasan ang mahirapan, ang magkasakit, ang masaktan ng kapwa mo, damdamin na damdamin ng kapwa mo. Paano mo may pagsusumigaw ang kaapihan ng kapwa mo kung hindi ka naapi? Paano mo masasabing ikaw ay iniwanan kung walang umiwan sa iyo? Paano mo masasabing ikaw ay hinamak kung walang humamak sa iyo? Paano mo masasabing nahihirapan ka kung di ka naghirap? Paano mo nasasabing tumalima ka, sumunod ka sa kalooban ng Ama? Kung ang sinusunod mo'y damdamin mo lang at kalooban mo. Marami pong tanong ang Ama sa tao. Kung paano ang tao'y maraming tanong sa Kanya, marami ring tanong siya sa tao. At yan ang pawang katotohanan. Hindi lang ang tao ang marunong magtanong. Kaya lamang walang amang bababa para sabihin sa iyo kung anong tanong niya. Kaya may Espiritu Santong dinadaloy sa tao upang kung ang katotohanan ay hanapin ng tao, ang katotohanan niya ang matanggap ng tao. Paano namang maghahari ang katotohanan sa taong manluloko? Magsisinungaling sa kapwa niya at mga akit ng kapwa niya. Katotohanan ang pinapahagi niya, binabahagi at pinapahayag niya. Maliwanag pong magnilay naman ang tao. At siya naman ang pawang katotohanan dapat pagnilayan, di po ba? Masasabi mong mahirap dahil natikman mo ang hirap. Masasabi mong masakit dahil naranasan mong sakit. Masasabi mong hindi tama dahil alam mong hindi tama. At yan ang dinanas ng Ama sa lahat ng tao. Yung hindi nadama ang pagmamahal ay hindi siya makilala. Yung hindi madama ang kanyang kahiwagaan, hindi siya matanggap na totoo. Yung walang patotoo na mahiwaga siya, hindi lubos makilala ang mga salita niya. Kaya sino ba ang nagpapatotoo? Tao ba o Espiritu? Ang Espiritu Santo na naghahari sa tao. Sapagkat walang magsasalita o mangingibabaw na mabuting balita kung wala ang Diyos na dakila. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't kung lahat lang ng tao, ang ganang pagkatao ay naroroon ng Ama at Kristo, ang katotohanan niyang minuulat ay sinasabuhay din niya. Mamahal, kaya mapapalad ang hindi man paniwalaan ng kapwa niya at hindi man tanggapin ng kapwa niya, subalit Ama, alam niya ang totoong ginagawa niya. Tanging siya lamang ang nakakakilala. Tanging siya lamang ang nakakakita. Kaya't ang ginagawa mo, kung tuwirang siyang nakilala at nadama mo, kahit di ka paniwalaan ng kapwa mo, isusulong ang ginagawa mo. Sapagkat ang patnubay mo siya at pinatototohanan naman niyang patnubay niya ay di nawawalay sa tapat na mga anak niya. Kaya't isa ka ba sa naging tapat? Umasa ka na hindi kanya kailanman pababayaan. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Hindi naman ngayon at tapat ka, puro galak lang ang kakamtan mo. Hindi naman ngayon tumatalima ka, puro kasiyahan ang bibigay sa iyo. Hindi rin dun makukuha kung kasiyahan, kung kagalakan lamang ang kakamtan mo. Sapagkat di niya makikita kung magpapakatotoo ka sa kanya.
Kaya dumanas ba kayo ng hirap sa pakikibaka dahil sa Kanya? Magpurit magalak kayo sa pinagdaraanan ninyo, sapagkat nang dahil sa Kanyang pagtanggap nyo at pagkilala, pinakibakahan nyo ang mahirap para sa inyo, di naman kayo nagulapit, di pinabayaan. Nang iligtas niya kayo, ihulagpos niya kayo at mapagtagumpayan nyo. Kaya, ang bawat nagsalita ng katagumpayan na nakamtan niya ay mula sa Ama, tunay at katwiran lamang na gawin ito, sapagkat yaon ang nasa ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. At walang makapag-uulat ng tama't tumpak kung ganang pagkatao, sapagkat walang tama't tumpak sa ibabaw ng mundo, maliban ang Diyos na totoo. Kaya't nakakagawa ng tama at tumpak ang tao sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya ang totoong anak ng Ama, kilala niya. Ang nagpapakatapat at nagpapakatotoo, walang malilihim sa Kanya. Kaya halina kayo mga mahal ko, masarap makipagtotoo sa hindi nakikita. Masarap tanggapin ang tapat at totoo kaysa nakikita mong nagsasalita sa iyo na hindi naman makatotohanan sa kalooban niya. Ang mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, nagagawang tanggapin ng tao ang hamakin man siya, wag lang ang Ama ang mawalay sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Makikilala mo ang sarili mo na pinagtibay ka ng Ama doon sa mga bagay na palagay mo hindi mo kaya, subalit na kaya mo. Palagay mo hindi mo magagawa, subalit nagawa mo. Palagay mo hindi mo matatanggap, subalit natanggap mo. Palagay mo'y mahirap, subalit magaan pala para sa Kanya. Yun po ang totoo. Kaya, kapag nagsisimula ka palang naglilingkod, hindi mo pa masasabing matibay ka na. Sapagkat habang umuusad ang panahon, marami kang pinagdaraanan. At kung minsan, sa iyong pagtitibay, kung hindi ka pa rin kakapit ng gusto, talagang malalaglag ka pa rin. Kaya, mga minamahal na lingkod ng Ama, mga katulad ko pong nagsusumakit, nagsusumikap na maglingkod sa Kanya, kapit bisig po tayo, magdalanginan tayo, at nang sa gayon po, mangagtagumpay tayong lahat. Talagang, sabi nga po, kung wala ka namang isinuko, wala ka masasabing sinuko, ano? Kung wala ka namang isusuko, hindi mo rin makikita kung totoo yung pinaglilingkuran mo. Ano po? Ano po isusuko mo? Sarili mo, ano po? At kung ano ang nasa sa iyong marapat isuko mo para sa paglilingkod mo. Subalit sabi ng Ama, hindi naman niya gustong magutom ang mga anak niya, di po ba? Sinabi niya, hindi mo naman kagustuhan, anak. Kung kagustuhan ko, wala ka magagawa. Subalit kailanman di ko kagustuhang ikay pahirapan. Sabi niya, di po ba? At paano niyo po mapapatotohanang mahal kayo ng kapwa niyo? Doon sa kahit wala kang ibinibigay, mahal ka niya. Tama po ba? Kahit wala siyang pakinabang sa iyo, minamahal ka niya. At yung paggalang niya ay nasa sa iyo, kahit na bata ka sa kanya. Sa totoo lang po, kapag nagmamano yung matatanda sa akin, pag nasa pagkatawa ko, ayoko. Dahil parang naaanay ako sa sarili ko, katanda mo, magmamano ka sa akin. Kaya kumisan po, pag nasa pagkatawa ko, ayan, si Serapio, tataap yung magmamano. Tsuhin ko lang po siya sa kamag-anak ng nanay ko, di po ba? Kaya, sasabihin mo, naka-espiritu ka. Opo. Pero nararamdaman mo naman yun sa sarili mo kung puspos na puspos ka't hindi eh. Kaya, pag mo dayain ang sarili mo, kapag nasa pagkatao ka lang eh, pamamanuhin mo kahit matanda, gusto mo igalang ka. Ano po? Kaya,
Pag nasa pagkatao at halimbawa, kumakain kang kasalukuyan, tao ka nun eh. Ano po? Kaya nga nakakakain ka, gutom ka eh. Tao ka nun eh. Pinakakain ng tiyan mo. Eh may dumating na tao. Agad-agad sinagot mo, agad-agad inano mo. Hindi, kailangan dumulog ka muna sa Panginoon. Kung ano ba dapat mong gawin para sa Kanya. Mag-concentrate ka muna. Hindi mo isasaalang-alang yung, ay meron naman ako, taglay ko naman, ganito. Mahirap po yung taong mayabang, ano. Kaya, paano kaya malalaman ng tao yung totoo na ang kababaan ay makikita mo sa taong may taglay nun? Tama po ba? At saka yung pinaghaharian po ng Panginoon, kahit na sino pa siya at ano pa siya, hindi niya yun tinitingnan, kundi ang kababaan para patotohanan na siya ay lingkod ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga ang Kristo, hindi niya sinabing, huwag mo akong gaganyanin. Ako'y bumaba lang dito. Ako'y mayaman sa lahat. Ako'y matalino sa lahat. Di po ba? Sinabi po ba niya yon? Pinangalandakan po ba niya yung sarili niya? Di po ba? Ang nagpahayag sa kanyang sarili ay ang mga taong nakadama at nakakilala sa kanya. Tama po ba? Kaya sa dakong ito po, salamat sa inyong mga tumatanggap, nagmamahal. Ulit-ulit ko naman pong sinasabi sa inyo, kung maghahari na lang ay bilang tao, wala nang maglilingkod. Totoo po yan. Kaya, pagtiwalaan niyo po ang Diyos. Na kinikilalay kayo at tinatanggap kayo, minamahal kayo. Alam niyo po, pinakamahirap yaong ang hangarin mo sa tao ay mabuti. Pero hindi mo maibigay yung hangarin mong mabuti na yun dahil ayaw niya. Ano po? At pinakamahirap sa tao yung meron na, magaling na siya. Hindi niya alam yung, walang pinagkaiba ng panahon ni Kristo. Ang panahon po ni Kristo, pinangungunahan pa siya ng mga lagad. Kung ano dapat gawin, hindi po ba? Sinasabi, Panginoon, ano po ba ang gagawin dito? Tinigpas na yung tenga. Kanino eka, Espiritu ang naghahari sa iyo? Sinong naghahari sa iyo, di po ba? Taong-tao yun. Eh di po ba kahit ang Panginoong Hesukristo nagkakamali na yung tao, hindi pa siya ganun kabulusok? Hindi pa siya ganun kainit ng ulo? Ano po? Kaya, mahirap po talaga. Pag nagbilang tao ka, talagang marami kang masisino, ano? Lalo na kapag nasa Espiritu ka, marami kang masisino. Kaya lang, di mo pinaiiral yun. Binababa mo pa rin ang sarili mo. Sinasaalang-alang mo yung kalalagayan ng kapwa mo. Ako, kahit alagad ko po sila, tinitingnan ko yung pagkadirektora niya sa unang buhay niya. Hindi ko siya minamalabisan. Dahil hindi dapat, ano? Porke ba ikaw ang pinuno, eh lalabisan mo man lahat. Hindi siguro ganun ang gusto ng Diyos. Ano po? Kilala ko yung mga lagad kung mayroong katangian. Alam ko yung mayroong kakayahan sa buhay. Pero hindi ko sila pinangungunahan na itong gawin nyo, yan ang gawin nyo. Magkusa sila kung gusto nila. Kung ayaw nila, huwag. Ano po? Eh, bakit? Hindi naman tayo kulto para turuan ko sila ng disiplinang militar na sa akin magmumula. Ang sinusunod po natin ay ang Panginoon. Eh, hindi po ba ang Panginoon ang mga naghandog sa Kanya, yung mga tapat at totoo lang? Yung nakadama sa Kanya? Hindi naman siya nanghingi, di po ba? Tama po ba? Bagkus hindi niya pinakitang dapat siya huwag magbayad ng buwis, maging siya nagbayad ng buwis, pati mga lagad niya, di po ba? Tama po ba? Ano po ibig sabihin nun? Pinakita niyang walang karapatan. Ang kapangyarihan mo ngayong oras na ito bilang taong gamitin mo at nasa sanlibutan ka. Tama po ba? Kaya lamang may iba, magaling magsalita. Subukan kayang maghirap sa buhay. Kung halimbawa, mahirap ka sa buhay, masasabi mo bang gumawa ka ng gumawa? Alam niyo po, napakahirap na pinakakikibakahan ng mga lingkod na mahirap ang buhay. Sa totoo lang po, napakahirap makibaka sa kabanalan sa mahirap ang buhay. Kaya ang bawat isa ay inuunawa.
O kung tunay na may pag-ibig ka sa kapwa mo, may kakayahan ka, ba't di mo tulungan yung kapwa mo naglilingkod na wala? Hindi po ba? Yun po ang tanong ko sa Panginoon eh. Ba't maraming nagsasabi? Panginoon, maraming nagsasabi. Mahal nila ang Diyos. Mahal kayo, kilala kayo. Eh bakit po karaming mahihirap, hindi tulungan kasama mismo sa komunikasyon, sa organisasyon? Oh, pero nakikinabang ka. Eh dito po sa atin, wala tayong ibibigay sa inyo. Kaya pag may naibigay, parte-parte pong binigay yon para bahagi sa inyo. Pero salamat sa Panginoon, pinakikita niya kung papaano magmahal. Pinakikita niya, alam niyo po, kung tuwiran niya lamang magninilay ang tao, kayo pong nagdadanas ng hirap dito, hindi pa kayo naghihirap niyan. Pumunta po kayo sa Pinatubo at makikita ninyo kung anong hirap ng buhay. Kaya huwag kayong daing ng daing. Huwag po kayong hinaing ng hinaing. Buti nga kayo nakapagsusuot ng magara-gara, na maganda-ganda. Ang mga bata ron, wala nang maisuot. Parang hindi maalala ng gobyerno. Ano po? Tahanan, hunghag na hunghag. Pagkain, wala. Kaya kayo, mga lingkod na mga minamahal ko, huwag kayong daing ng daing sa buhay nyo. Buti nga kayo nakasusot ng ganyan. Sa totoo lang po, kaya niloob ng Ama na makaparoon para nang sa gayon maidilat sa katotohanan ng tao. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, sasabihin, kasi tamad sila, kasi, hindi. Nagtatanim nga sila Ba't hindi po matanggap ng tao na talagang may taong kahit nagsusumikap hindi talaga umunlad ang buhay? Kaya mapalad po yung mga nagsumikap, huwag maging mayabang ng umasenso. Huwag maipagmalaki sa kapwa na kaya ako yumaman, kaya ako ganito, dahil masikap ako, dahil masipag ako, hindi po. Ako po magpapatotoo, nakatala sa banal na aklat yan. May pinagpapala at mayroong hindi. Subalit, hindi ngayon at pinagpala kay ikaw lang ang mahal ng Diyos. Bakit po ito inuulat sa inyo? Dapat po kasi maging bukas ang isip ng tao, maging mulat na sa katotohanan. Sino pong maghahayag kung walang patatapangin ng Diyos? Sino pong magbibigay ng katotohanan kung walang patatapangin siya? Kaya mo nasasabi yung kapwa mo, tulungan mo, may pera ka. Paano kung wala? Ibig sabihin, ayaw ng Ama na maghirap ang tao? Opo, ayaw niya nga. Kaya marami siyang kaparaanan. Kaya lamang, sige nga. Sasabihin ng tao, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Kanda mo taktak na nga, wala nang pagsidlan sa yaman Ba't hindi maalala yung gutom? Yun ang masasabing maka-Diyos. Kilala ang Panginoon. Kaya kung kayo po ay tunay na kilala niyo ang Panginoon, ibabahagi niyo yung kapwa niyo sa karampot na kakayahan niyo, makakapagbahagi kayo sa kapwa niyo. Kung minsan ang katwiran ng tao, ako tanga, nagpapakahirap, bibigay ko sa kanila. Ganun po ang katwiran ng tao, di po ba? Hindi po. Tapos yung iba, habag na habag sa sarili. Tumungo ka dun sa mas mahirap sa'yo, doon mo makita kung kahabag-habag ka na. Alam niyo po, pag naghihirap na kayo, at may naisip kayong kawawa ka, isipin mo yung kapwa mo na naghihirap sa ospital, na kahit mayaman hindi matubos ng yaman niya. Isipin mo yung kapwa mo na binilanggong walang laban dahil sa kanyang kahirapan, walang katarungan. O ba't pinahihintulutan po yung mangyari ng Panginoon? Hindi naman po niya pinapahintulutan yan. Hindi naman niya gusto yan, di po ba? Sino po may gusto? Ang tao. Sino sinusunod niya? Ang Diyos po ba o sino? Sapagkat kung lahat po ng gusto ng Ama ang masusunod ay siya, wala po dapat ganon. Kaya lang po maliwanag na hindi ang sa kanya ang nasusunod. Kaya kayo po, kapag may nararamdaman, huwag po kayong ganyan. Nawawala ng pag-asa, nalulungkot na.
Lumaban po kayo. Ano naman pong mapapala ko bilang kuntsing sa harapan ninyo? Kung gawin ko man ito, magmagaling sa inyo, may mapapala po ba ako sa inyo? Babayaran niyo po ba ako sa pagmamagaling ko? Hindi po. Bibigyan niyo po ba akong kaparte ng inyong kayamanan? Hindi rin po. Maaring may magalit pa sa akin dahil sinasabi ko'y totoo. Pero di bali na po, ang Diyos lang wag magalit. Alam mo yung totoo, ayaw mong ihayag. Hindi po ba pag nag-aaral ka ng banal na aklat, nalaman mo yung totoo? Kaya kung ang Espiritu ang nasa iyo, sa pag-aaral mo sa banal na aklat, iuulat mo yung totoo. Tama po ba? At isa sa buhay mo, sa sarili mo. Tingnan niyo po, pag-aralan ninyo. Makakaya ba ng mayaman na magtanim? Makakaya ba ng mayamang mamili ng bote? At siya na ang may puhunan, siya pa rin ang namimili? Hindi po, di po ba? Pero bakit sasabihin ng tao, mahal niya ang kapwa niya? Pag nilayan nyo lamang po, wag na po kayong tumulad sa maraming tao na nagsasabing kilala ang Panginoon, subalit walang pagmamahal sa kapwa-tao, walang pagmamalasakit. Hindi nga po ito kayang gawin ng tao. Sino po makagagawa nito? Ang Espiritu ng Ama, na kapag nasa pagkatao ninyo, maluwag sa dibdib nyo, may galak sa puso nyong magawa ang marapat na mula sa Kanya. Kaya kayo pong mga naririto na ang layunin ay paglilingkod. Sipin nyo po na kung nahihirapan kayo, may maroon pang mas mahirap sa inyo. Ang mahalaga, kaya ka nakapaglilingkod, masaya ka. Maligaya ang puso mo. Tama po ba? Yung iba naman, kapag naglilingkod at sinisingil na, umaayaw na. Kala ko ba ekang walang singilan dyan? Hindi naman niya inisip. Kanino ba napupunta yun? Sa samahan ba? O sa kapwa niya? Dapat nagsusuri rin. O kala ko ba ekang walang singilan? Ba't ngayon may 20-20? Kanino ba napunta yun? Sa samahan ba? Sa gawain ba? Hindi ba tinutulong mo sa kapwa mo? Dapat hindi ka rin madamot. At hindi rin maging daan na, ayoko na. Sabi, walang singilan. Ngayon, meron na. Hindi niya sinuri kung saan pinunta yun. Kung saan dinala. Kung dinala sa gawain ito at pinasarap, pinakinabangan lang ng nag-iisa, magreklamo ka. Subalit kung hindi at alam mong inabuloy sa patay, binahagi sa sasakyan para makapaglingkod, makapagmisyon, at binahagi sa may karamdaman, dapat natuwa ka dahil nakaisa ka. Masasabing lingkod ka, masasabing totoo kang lingkod. Subalit kung nagsusuri ka, hindi mo naman ginagawa yung tama, hindi ka lingkod. Di po ba? Ang mabahaginan mo ang kapwa mo'y kaligayahan ng puso mo. Kung totoo yun. Kung nagbigay ka nga ng 20, masama naman ang loob mo. Lingkod ka ba noon? O kung nagbigay ka naman para sumikat ang pangalan mo, lingkod ka ba noon? Hindi. Dapat, sa totoo lang, nakatalang maliwanag sa Biblia. Totoong binabasa yan ng mag-aaral. Kapag tumulong ka, walang nakakaalam. Ang Ama lang. Lihim mong binigay, lihim niyang bibigay. Ang kapalit nun, di po ba? Yung iba sasabihin, walang nakaalam, pero nakabando sa lahat ng... Di po ba? Mga mahal, tama na po. Hirap na sa dibdib ko. Sobra na, kailangan pakawalan. Sapagkat nangungusap ang Espiritu po sa akin, anak, ilahad mo ito. Ilahad mo, ilahad mo. Ano pong magagawa ko? Inaatasan lang ako. Alam niyo po, mahirap. Ako rin, ayoko ito Kaya lang, alam naman ng tao kung sinong mapagkunwari. Alam naman niya kung sinong mapagpaimbabaw. Alam niyo po, kung matatakasan ko lang, tatakasan ko. Kaya lang, hindi Buhay ko na po ito. Kaya nga ako nagpapakatotoo At hindi ako iyak sa harapan ninyo para magmakaawa.
Pero sinasabi ko po ito dahil itong gusto ng Diyos. Nahayag mo yung katotohanan, hindi ka naman totoo. Ano ba yung pagpapakatotoo? Tuparin mo. Kaya mo nasasabi yung ganyan, may kaya ka. Paano kung wala kang kakayahan tulad ng mga mahihirap? Na nagsusumakit. Ang hirap sa tao, yung panghuwad ang pananaw nila. Dahil walang pakinabang. Pero napakapalad ng nakikinabang sa Espiritu. Hindi sa pakinabang sa tao. Mapalad po ang nakikinabang sa Espiritu ng Diyos kaysa nakikinabang sa kapwa niya. At pinatototohanan ng Ama kung paano ka tapat magmahal, may magmamahal ding tapat sa iyo. Paano kung magaling kang magsalita, hindi mo pa man dinanas? O tama, kung halimbawa dinanas mo sa unang buhay mo, naghihirap ka, subalit ngayong mayaman ka na, hindi na. Pero hindi mo nadadama yung kapwa mong naghihirap sa paglilingkod. Totoo ka ba niyan? Ang mahal, maraming mahirap. Napakarami. Minsan nga, pambili ng sabon ng kapwa mo, wala eh. Pero mabigyan mo ng 500, parang tuwan-tuwa ka na. Nabigyan mo yun, tapos kinuwento mo pa. Binigyan mo 5,000. Sabi mo, walang nakakakilala, nakakalambando nga sa buo. Kasi sino bang kumain noon? Sino ba pinakain? Kaya salamat po sa mga tapat na nagmamahal sa akin, na hindi nyo sinisino kung sino ako. At di nyo pinanghihinayangan ng kusing o salapiman na binabahagi nyo sa akin. Alam ng Diyos kung saan ko dinadala at kung paano ko gamitin ito. Alam niya kung paano ko pinakikibakahan ang buhay. Ayoko pong ilahad dito eh. Kaya lang din ako makali. Araw-araw na lang, magkukunwari ka ba sa kapwa mo para lang maging magaling ka? Hindi po. Anong silbi nung maging magaling ka sa kapwa mo? Kung sama naman ang tingin niya sa iyo, masama kang tao. Kailangan po magpakatotoo tayo. Sa totoo lang po, ayoko nang binabasa Biblia. Dahil ayokong managot. Yung naalaman ko, hindi ko magawa. Kaya hinihiling ko sa Diyos lahat ng inuulat niya. Magawa ko. Kaya kahit nahihirapan po ako, pinipilit kong gawin. Ayaw kong masubukan niya ako. Dami ko pong pinagdaraanan. Pero walang nakakalam kung may binabahagi man ako sa ilang alagad ko. Pero hindi lahat. Sa Diyos ko lahat dinadaing yan. Pagkatapos sasabihin sa iyo ng kapwa mo, laban. Nagagawa mo lang sabihin yan dahil kaya mo. O sige po, kung hindi ba ninyo kaya, magagawa ninyo. Pero salamat sa Ama. Mula sa simula sa gawain ito, pinakita niya kung papaano. Kaya naipaglalaban ko po ang gawain ito. Kaya naipagsusumigaw ko dahil siyang nagpatotoo na nagsimula sa payak na wala kahit ano. Hindi ako nanghingi, hindi ako namalimos, hindi ako nagsabi. Ang mahirap pa nga po noon, may magbibigay sa'yo. Pagkatapos susumbatan ka, hindi bali na po. Nung pangungwento, kaya kong kumain bagong. Mga kapatid, sa kabila man ng kahirapan, kung yung binabahagi ng Ama sa buhay mo ay naipamamahagi mo pa rin, yun, nakalulugod ka. Yung kahit inutang mo, napapamahagi mo pa rin sa kapwa mo, kasiya-siya sa kanya yun. At yan po ang ginagawa ng mga totoong lingkod at nagpapakatapat. Hindi nila iniisip na inutang ko lang, pamimigay ko. Paano pag binayaran ko ito? Sapagkat umaasang may Diyos. Sapagkat nagtitiwalang ang Diyos ang magliligtas at mag-aahon
At pinakikita naman po niya na totoo siya. Ang pangako niya ay totoo. Gusto niyo makaahon kayo lahat. Ayaw niyong gumawa ng totoo. Gusto niyo maligtas kayo. Ayaw niyong magpakatapat. Gusto niyo gumaling kayo. Ayaw niyo namang sabihin sa kanya na kayo'y anak niyang nagpapakababa. Pare-parehas lamang po may pinagdaraanan. At patuloy na lumalaban. Dahil hindi kailangan masubukan ka ng Diyos dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa pinagdaraanan mo, kailangan mapatotohanan mo na siyang kinilala mo, na pagkatapos ng lahat, siyang magtataguyod sa iyo. Siyang maghuhulagpos at magbibigay ng tagumpay. Paano mo mapapatotohanan na kinalinga ka niya kung walang naganap sa iyo? Alam niyo po, madali lang sabihin ng tao, tumulong ka sa kapwa mo dahil mayroon. Paano yung mga ayaw? Nasasabihin nila, tumutulong pero hindi. Eh, sino po ba yung tumulong na talagang ibinigay ng bukal sa puso niya na walang inano? Sige po. Sino po? Tumindig nga po. Itindig niyo nga po yung kilala niyong mayaman na nagbigay na talagang walang kapalit. Pinatatanong lang po sa inyo. Hatulan niyo man ngayon sa sinasabi sa inyo. Tanging Ama nakakarinig. Tanging siyang nakababatid. Akala niyo kawawa na kayo sa buhay niyo? Akala niyo kayo'y kahabag-habag na? Akala niyo marami na kayong pasanin, marami na kayong problema, mas marami pang dinadalay kapwa niyong iba. Yung iba nga, pinoproblema lang ang sarili nila. Pero yung kapwa ninyo, pinoproblema yung kapwa nila. Mga mahal, makipagtotoo po tayo sa Diyos. Kahit ipagsumigaw ngayon ay totoo, kung di tatanggapin ang puso nyo, sasabihin nyo, nagkukunwarit, nagpapahabag, nagpapaawa, ano pong silbi? Magpaawa man sa inyo, bibigyan nyo ba? Hindi na po kailangan yun. Ang kailangan po yung totoo, hindi yung kaya ka lang nagbigay dahil naawa ka ngayon. Hindi naman po kami nanghihingi. Kaya sinasabi to, hindi po. Sa kapwa nyo, doon kayo maawa. Sa sarili nyo. Ang hirap sa tao, sinisino yung kapwa-tao. Sarili, hindi masino. Sasabihin, paano mo kang pagkakatiwalaan yan? Eh, lasinggero, sugarol. Hindi naman inalam, ba't naging lasinggero, ba't naging sugarol? Sapagkat naghahangad doon, na makalimot, makalagpas sa kanyang dinadala. Walang mapuntahan, kundi yun ang gagawin niya. Kulang siya sa pangunawa, kulang siya sa pagmamahal, kulang siya sa aruga. Kung tunay kang kilala mo ang Diyos, ba't di mo padama sa Kanya na mahal mo siya? At maaaring magbago ang takbo ng buhay niya dahil buhay siya. Yun ang totoo. Tama po ba? Mga kapatid, sa katotohanan lang po, hindi naman naglingkod para sa pakinabang. Kung sa pakinabang, naghahangad, sana po hindi tinalikdan ang pinakikinabangan. Na kung ngayon kapag nakikita ko na sayang lamang ang pinundasyon ko at pinundar ko, nandun binabakal, na dapat ay hindi. Kung ang sarili lamang ang iisipin. Mga kapatid, niloob ng Ama na makatungo sa dakong mas mahirap ang buhay para na sa gayon, masambit sa inyong mga naririto na kahit kayo naghihirap, di pa ninyo dinanas ang totoong hirap.
Mabuti nga kayo. Nagagawa pa ninyong kumain ng masarap-sarap. Nakakatikim kayo ng masarap. Pero alam niyo po ba, may pinakita rin ang Ama. Sa kabila man ng hirap, masama pa rin ang ugali, kaya hindi maahon-ahon. Hindi lang ang hirap ang pinakita niya, yung ugali rin na taglay. Bakit nagagawa po ng tao ang ganon? Sapagkat kulang nga sa Panginoon. Kaya kung lahat lang ng tao kikilala sa Kanya, ugaling masama at todo hirap ay mawawala. Buhay ba ang Ama? Subalit huwag naman ipagyabang ng nagsumikap at nagsumakit. Nag-impok, nagsinop. Bilang sa nga po kuntsing, bilang tao, bilang kuntsing sa panahon sa unang buhay, nagsinop din po ako. Pinilit kong nagsumikap na umunlad ang buhay. Nagtipid. Kaya nga tawag sa akin ng mga anak ko, kuripot eh. Sapagkat hindi sila makakalabis ng hingi. Nakabudget ang baon nila kahit kumikita ako. Sapagkat ang inaalala ko po ay yung nakaraang kong buhay. Magpasalamat kayo at di nyo dinanas ang buhay kong ganito nung panahon ng bata kami. Yun ang lagi kong sinasabi. Subalit, sadyang ganyan ang kapalaran ng tao. Mayroong nabangkarote, hindi niya ginusto. Maraming nabankrupt na hindi nila ginusto. Tama po ba? Niloko sila ng kapwa-tao nila. Kaya lang nakakaahon ng iba sa sobrang dami na ng puhunan. Pero yung iba dahil sa kawalan na, hindi na makaahon. Subalit hindi pa rin dapat igupo ang sarili. Lumaban pa rin. Sapagkat ang Ama ay nandyan sa tuwina para makibaka ka na may lakas, hanapin mo siya. Tama po ba? At sadyang may taong itinalaga ang sarili para sa paglilingkod sa kabanalan. Kaya huwag hamapin ng magagaling. Tama po ba? At hindi mo naman mailalagak ang sarili mo at hindi mo maibibigay na magpakasakit kung wala kang nararamdamang mula sa Diyos. Sapagkat kung bilang tao, manghihinawak at magsasawa. Yan po ang katotohanan. Kaya yung tao, kumisan nagbago ngayon, bukas hindi dahil hindi niya na mapagtagumpayan. Nanaig yung pagkatao niya. Tama baga? Kaya, magpurit, magpasalamat po kayo. Kung sa pakikibaka ninyo, ang nararamdaman ninyo yung Ama, ang Kristo, ang Espiritu niya. Sapagkat wala ngang magtatagumpay sa larangan ng kabanalan kung pagkatao ang iiral. Mga mahal, hindi ko po kayo gustong saktan. Hindi ko rin gustong magmagaling sa inyo. Ayaw ko pong magmagaling sapagkat hindi ako magaling. Walang ibang magaling kundi tanging ang pinaglilingkuran ko. At tinatawagan nating lahat at pinaglilingkuran nila. Ayaw ko ring maging sikat. Ang gusto kong sumikat ay ang Diyos ng liwanag. Kaya naman, kahit saan, di ko naman po pinangalandakan ang pangalan ko. Di ko naman pinagsigawan. Salamat sa Panginoon. At itong gawain ito, sa kaparaanan niya'y lumago. Kahit hindi pa malago. Ang mahalaga, marami nang nakikinabang. Kaya salamat po sa inyo. Nawa mga minamahal ko, magkaisa po tayo ng panalangin makipagtotoo. Paano nakakatulog yung taong palalo? Paano nakakatulog yung taong mayabang sa sarili? Paano nakakatulog yung taong hindi alam kundi ang kanya? Walang alam kundi ang kanya. Nakakatulog ka ba niyan? Pag dumating na yung panunumbat ng Ama sa'yo, bilang tao ka, hindi ka na makakali. Tama po ba?
Kaya ang pinakamahalaga, walang ama na manumbat sa iyo. Yun ang pinakamasarap po. Yung ginagawa mo ito totoo. Kahit sa palagay ng iba'y nagmamagaling ka at nagpapakabuti ka. Subalit, pagkatapos mong ginampanan, ang galak sa puso mo'y naruroon sapagkat nakipagtotoo ka. Mga minamahal, huwag po tayong maglingkod ng dahil sa pakinabang at ng dahil sa pangalan, kundi maglingkod po tayo dahil sa ating Ama at Kristo. Yaon ay mapapatotohanang mga lingkod nga kayo. Bakit hindi po tinanggap ng isang mayaman ang sinabi ng Kristo? Bagamat nagawa niya na ang lahat. Pakinggan niyo po ito. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Sagot. At sumunod ka sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binatang mayaman, sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ng kamelyo ng butas ng karayon, kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos sa lahat ng bagay." Ba't po sinabi niya yun? Wala pong taong makagagawa niyon, ang ibig sabihin niya. Sapagkat walang taong makasusuko ng buong buo at ganap, maliban ng Diyos na naghahari sa kanyang katawan na tinanggap niya. Buhay po ba ang Diyos? Kung nakadama na ng kaligayahan at katotohanan nitong mayaman na ito, hindi na niya itatanong kung ano pa gagawin niya. Tama po ba? Kaya niya tinatanong, sa kabila man ng kanyang kayamanan, hindi pa siya masaya. Hindi pa siya maligaya. Hindi pa niya nasusumpungan ang tunay na kaligayahan, sapagkat sa kabila ng yaman niya, marami pang hunghag sa buhay niya. Tama po ba? Sapagkat walang tunay na kaligayahan kundi ang Ama, ang Kristo sa buhay ng tao. Kaya lamang sinasabi ng tao, nagawa niya na ang lahat. Subalit, hindi pa niya naisusuko ang lahat. Mayroon pang tinitira sa sarili niya. Kaya nakikita niya yung kapwa niya. Subalit ang Kristo, ang sinasabi niya kung ano nakikita sa kapwa niya, na naging tao ng panahon na yaon. Tama po ba? Mahal, mahirap pong gawin. Sadyang napakahirap. Subalit maliwanag na tinura ng Kristo, walang makagagawa niyan, maliban ng Diyos. Kaya, kung ang naghahari ay ang Diyos sa puso't isipan ng tao, walang mahirap na gawin niyaan at walang mahirap na gawin niyaon ng alang-alang
sa kanyang kalooban. Kaya magalak magpuri po kayo. Kung lahat ay natutupad nyo at nagagawa ninyo alang-alang sa tinanggap ninyong Diyos. Kaya ang ginagawa ng kapwa mo ay huwag mong hamakin. Ang gagawin ng kapwa mo ay huwag mong ipalagay na masigit na ikaw ang nakalalaman. Sapagkat tanging Ama lamang ang magsasabi kung nararapat niya. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po, na ito po'y pinababatid. Katulad ng mga santong hinirang, na tawang mga humirang at nagtalaga ng santo. Hindi mo pa naman alam kung doon sa langit ay nandoon nga. Dapat hangaan sila tularan, pero hindi dapat siyang bahin. Gawin mong idolo, gawin mo siyang hangaan at tularan ng mabuting alam mong ginawa niya. Subalit, maging sino man hindi pa masasabing. Kaya nga sinabi ng Kristo, wala sa akin ang karapatan para sabihin kong ikay umupo sa aking kanan at ikaw ay umupo sa aking kaliwa. Ibig sabihin, wala sa Kristo at wala sa tao ang karapatan na magsabing siya ay nandoon sa harian ng Ama, maliban ng Ama. Kaya ang sino man na tinalagang santo, maging napakaganda na ng ginawa mo sa pananaw ng kapwa mo, ang Ama pa rin ang nakababatid kung totoong mabuti ka. Tama ba ga? Totoong-totoo po yan. Kahit lahat ng kabutihan sa pananaw ng kapwa mo'y nagawa mo na, hindi mo pa rin masasabi ng Ama para sa Kanya'y pinakamabuti ka. Tanging ang Ama lang po ang hahatol at magbibigay ng karapatan kung sino sa mga anak niya ang tuwirang totoo nasa Kanya. Kaya ang gagawin lang ng tao ay magpapakatotoo sa lupa para sa Kanya, hindi para sa kapwa niya. Kaya't kung makikipagtotoo ka sa Kanya, maging sa kapwa-tao mo'y makikipagtotoo ka. Tama po ba? Kaya, anong silbi ng nasabi mong totoo? Anong silbi ng nasabi mong maganda? Kung ang puso mo'y lumalaban, hindi totoo. Tama po ba? Kaya, dito po nagmumula ang totoong mabuti at kabutihan. Hindi mo masasabi, kaya isa man sa tao, walang makapagsasabing, ako ay anak ng Ama na doon na sa Kanya. Kundi, sa takdang panahon siyang magsasabi kung sino ang nasa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa buhay ng tao, pakikibaka, kapag nakilala mo ang Ama at nasumpungan mo siya, ang gagawin mo ay yung karapat-dapat para sa Kanya. Subalit dahil tao ka, kung minsan ay dumarating ang kahinaan mo, kung minsan ay dumaratal ang pagkatao mo, kaya ang panlaban mo ay ang humingi ka ng lakas, ang humingi ka ng talino, ang hingin mo kapangyarihan na matutulan mo ang damdamin mong tao, na mawala ang isip mong pagkatao, at ang maghari siya, sapagkat siya lang ang makagagawa niyon sa iyong pagkatao bilang binuhay niya. At yan po ang totoo. Kaya, kung pinapalagay mong ikaw ay tama, ngunit sa Ama ay hindi ka totoo, hindi ka pa rin sigurado. Ang pinakamahalaga, totoong nakikipagtotoo ka kahit kanino. Kahit ang kapwa mo'y hindi maging totoo sa iyo, ang mahalaga'y totoo ka sa Kanya. At ang Ama'y totoo ka sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Wala kang dinayang sarili mo, wala kang dinayang kapwa mo, at ang Ama na darama mo, pinakamaligaya na sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? At ito po ang pinagsusumakitan ng mga nakikipagtotoo, na dapat ay ipanalangin ng bawat isa. Sapagkat
Mahirap magsabing, ako'y totoo na. Mahirap sabihin, ako ay ganap na. Sapagkat walang ganap, walang totoo na tao. Ang ganap at totoo, ang Diyos, Espiritu. Mga minamahal ko, magagawa niyong gawin na tamuhin ang aking tinuturan sa inyo, na makamtan at maunawaan ang aking iniluwal, kung ganang may pangunawa kayong mula sa Ama, at matatanggap niyong bukal sa puso niyo na masisiyahan ang kalooban niyo. Kaya nga, mapapalad ang naaaliwang damdamin, ang nasisiyahan at nakukontento, nagagalak ang puso niya sa kabila man ng mga pinagdaraanan niya sa buhay. May Diyos Ama, may Diyos na totoo. Nang bawat araw mo ay kinikilala niya ang nagagawa mo sa Kanya para sa kapwa mo at ginagawad mo sa kapwa mo tao. Kaya nga, ang mabalusok ang isip, humiling ng kapayapaan at kataimtiman upang ang kabulusukan ng isip ay mawala. Kung nag-init ang ulo ng tao at tatakasan niya, saan kaya siya mapapayapang isip para maglubag ang damdamin niya kung may sinaktan siyang kapwa niya? Tama po ba? Mayroong tao na hindi muna ako maglilingkod para nang sa gayon ako'y makapagnilay. Hindi totoo po yan. Habang nagninilay ka kasabay ng paglilingkod mo, doon mo mararamdaman ang Diyos mong pinagninilayan. Sapagkat kung sasabihin mong tutugot kang maglingkod at ikay magninilay muna, taong katwiran yan. Subalit kung naglilingkod ka at nagninilay ka sa ginagawa mo at natututunan mo, doon mo makikilala ang Diyos mo kung paano kikilos sa iyo. Na sa kabila ng iyong dinaranas, dahil tapat ka totoong naglilingkod sa Kanya, na pagninilayan mo na kung wala siya, paano ka sa buhay mong ito. Tama po ba? At yun ang totoong pagninilay. Naghahandog. Ibinibigay ang sarili para mapagnilayan niya ang Diyos niyang pinaglilingkuran. Hindi mag-iisa siya sa bahay niya para pagnilayan. Hindi totoo yun. Maghapon ka bang nag-iisip sa Diyos mo? Hindi niyo po ako mapapaniwala doon, sabi ng Espiritu. Makapagninilay ka, kung sa kabila ng iyong paglilingkod may nakikita kang kapwa mong hindi totoo para sa iyo, subalit natatanggap mo. Dahil kaya ka naglilingkod hindi sa Kanya, kundi sa Ama. Kung ang pagninilayan mo, teka muna, kesa ako'y nagkakasala, hindi mo na ako maglilingkod. Hindi totoo yan. Bakit sa inyo di ka na magkakasala? At kung iniiwasan mo yung pagkakasala, hindi yung iiwasan mo yung paglilingkod mo, kundi yung nakapagkakasala sa iyo. Tama po ba? Ang tao nga naman, maraming katwiran at dahilan. Subalit sa Ama'y wala naman. Pakatandaan po ninyo, ang totoong naglilingkod. Habang naglilingkod siya, nadarama niya ang pinaglilingkuran niya. At habang nadarama niya ang pinaglilingkuran niyang tapat, lumalakas ang kalooban niya, tumitibay ang pananalig niya, at tumatatag ang kanyang pananampalataya. Sapagkat napapatotohanan ng Diyos niyang pinaglilingkuran na siya lahat sa buhay niya. Hindi mo na ako gaganap ngayon sapagkat mayroon akong pinakikibakahan. Paano mo malalagpasan ang pinakikibakahan mo kung ang iyong maglalagpas sa iyo at magulagpos ay iniiwanan mo sa paglilingkod mo?
O kung kaya ka lang naman maglilingkod para may matuwa sa'yo. Hindi. Dapat maglingkod ka dahil ang ama mo'y nalulugod sa'yo at natutuwa sa'yo, hindi yung kapwa mo. O kaya ka magbibigay para masabing, nagbigay ka ng ganon. Paano yung mga walang binibigay? Ibig sabihin, hindi sila mahal ng Diyos? Hindi sila kalugod-lugod? Hindi. Ang marunong magmahal sa kapwa niya, kalugod-lugod sa kanya. Buhay ba ang ama? Ang tao maraming dahilan. Subalit sa ama, hunghang sa pananaw niya. Bakit? Kung tunay mong kinikilala ang ama mo, kahit ngayong oras na ito, alam mo, ngayong oras na ito, nasa kagipitan ka. Pero pinaglingkuran mo pa rin siya. Dahil alam mo, pagkatapos mo siyang pinaglingkuran, lutas din yung kagipitan mo. Ang tunay na lingkod, kahit may masakit, hindi niya sasabing may masakit sa akin, kaya ako di maglilingkod. Sapagkat habang may masakit sa kanya, ang pinaglilingkuran niyang nagpapagaling sa kanya. Maliban na nga lamang kung di ka na makausad. Wala ka ng dahilan. Totoo na yung sinasabi mo, kaya hindi ka makaganap. Subalit, kung ika'y nakakahakbang, ika'y nakakagalaw, nagsisinungaling ka lang. Yan ang pawang katotohanan. Tatapusin ko muna ang gawain ko bago ako maglingkod. Gaano kasigurado matatapos mo yan? Araw-araw mayroong gawain. Kaya kung di mo tatalikdan, hindi ka makatutupad. Kaya sabihin mo, sarili mo'y gusto yun. Hindi gusto ng ama mo. Buhay ba ang ama? Sasabihin ng iba, naglingkod ako sa ganon, naglingkod ako sa ganyan. Binigay ko ito, binigay ko yan. May bibigay ka. Paano kung wala? Ibig sabihin, hindi karapat-dapat yung paglilingkod ng kapwa mong walang naibibigay. Ang sabi ng ama, anumang iniyalay mo, sarili mo o anuman, kung tapat sa puso mo'y ako nakakita. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, walang magaling na tao. Subalit lahat ng inuulat kung ito'y totoo. Kaya kung totoo kayong mananalita na Panginoon, Panginoon at kilala nyo ang Panginoon nyo, alam nyo sinasambit ko'y totoo sa inyo. Kaya hindi nyo isipin kuntsing ang tao na nasa harapan nyo para kayo ay pagalitin o galitan ang damdamin. Ang mahal, tama na, tugot na, wika ng ama. Mga anak, magpakatotoo kayo sa akin. Yan ang maliwanag niyang sinasabi. Alam ko naman, anak, kung kumakain ka pa o hindi na. Alam ko rin, anak, kung nakagagalaw ka pa o hindi na. Alam ko rin, anak, kung ba't nagbibigay ka, kung anong dahilan mo. Alam ko rin, anak, kung bakit binigyan mo yan at binigyan mo yaon, kung anong motibo mo. Alam ko rin, anak, na gusto mong magbahagi, wala kang maibigay. Alam ko rin, anak, sa abot ng makakaya mo, ginawa mo yaon. Lahat na yo'y alam ng ama. Walang malilihim sa kanya. Kaya't kung kilala mo siya, alam mong totoo lahat ito. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Hindi muna ako maglilingkod, may pagdaramdam pa puso ko. Hintayin ko munang malinisan ako bago ako maglingkod. Sino lilinis sa'yo? Malilinisan ba yan ang paglilingkod mo sa sarili mo? Hindi. Kung totoo kang lingkod, habang may laman ang puso mong hindi mahinam at hindi mabuti, harapin mo ang kapwa mo. Upang mapatid mo sa sarili mo na kahit masama loob mo sa kanya, kaya mo pala siyang harapin dahil kay Kristo mo. Kaya hindi mo siya maharap, may galit ka pa sa puso mo. At dapat tanggapin ng tao na sino man ang may kakayanan,
hindi ganang kanyang katotohanan lamang na pinagmulan, kundi may pinagmulang totoo na dapat niyang kilalanin at tanggapin. Mga mahal, katotohanan lamang ang aking tinuran. Hindi muna ako maglilingkod ngayon. Wala akong pamasahe. Hindi sa sasakyan ang paglilingkod. Ang tunay na naglilingkod, gagawa ng paraan ng Ama sa kanya. Dahil nakikita niyang bukal sa puso niya na nais niyang paglingkuran siya. Kaya lamang walang nagiging paraan at nahihirapan ang damdamin mo't kalooban, hindi ka tapat, hindi ka totoo. Subalit, kapag totoo at tapat ka, anuman ang pinagkakasakitan ng damdamin mo't kalooban, may paraan siya. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. At hindi ito maiuulat ng katauhan. At ito'y mapapatotohanan lamang ng nakikipagtotoo. Katotohanan, mga mahal ko. Kaya tagasunod ka ba? Lingkod ka ba? Subalit tumatawag. Panginoon, pare-parehas lamang. Pantay-pantay lamang. May paa kayo't mga kamay, may mata't may tenga. Kaya hindi sasabihin ng Ama, ang naglingkod lang sa akin ang maliligtas. Kundi ang lahat ng totoo sa akin ay tatanggapin ko. May naibigay na bagay sa kapwa niya. Kung ang puso ay binahagi sa akin at nakipagtotoo kahit kanino, ako pa rin ang suma sa kanya. Mga mahal, kung di magigising at mamumulat sa katotohanan ng mga nilalang, sino magpapakatotoo maglingkod? Kung dadayain mo naman ang sarili mo, sasabihin mo lingkod ka. Hindi ka naman totoo at tapat. Sino dinadaya mo? Ang totoong lingkod, sabihin man ni Juan ni Pedro, huwag kang tutuloy, umuulan, bumabagyo. Pag tinanguan mo, umalis ka. Sapagkat ang Ama mo magsasadsad sa iyo. Ang totoong lingkod, magalit man ang asawa mo, aalis ka pa rin. Sapagkat ang Ama mong pinaglilingkuran mo, na pinagpalit mo sa kanya, siyang magpapahilom ng damdamin niya. Hindi naman siguro, sabi ng tao, pasubali ko, wika ng Espiritu sa inyo. Pinaglingkuran mo'y totoo, nagpakatotoo ka, pagdating mo pasasampal ka. Hindi. Baka pagdating mo, pakainin ka ng galit sa'yo. Sapagkat pinaglaban mo siya. Pinakita mong siya. Kaya ang galit sa'yo, pinaghilom ang damdamin. Inibig ka niya. Buhay ba ang Ama? Di mo na ako maglilingkod. Ang nanay ko eka nagdidiliryo. Mabubuhay mo ba yan? Dahil iniwanan mo, binuhay muli. Yan ang pawang totoo. Sinong makapagbibigay ng agaw buhay na buhayin siya? Salita o nangangatwiran at pakitang tao. Subalit sa nagpapakatotoo sa Ama, iwanan niya yaon, haharapin ay siya. Buhay ba ang Ama? Di muna eka ako tutup. Marami pa akong iniisip ngayon. Hindi mawawala ang iniisip mo na yan araw-araw. Lalo't higit kung tinalikuran mo ang magpapapayapa ng isip mo. Lalo ka pang malilito at magugulo sapagkat di mo hinanap ang magbibigay ng katotohanan sa iyo na anak, ako ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kung nakikinig nga lamang kayong totoo at nakakakuha ng katotohanan, uuwi kayong may galak at kasiyahan.
Aanhin mo yung sasabihin ng tao mo, uutuin ka, paniniwalain ka, matawa ka, para gustuhin mo siya. Subalit wala namang maibibigay sa iyo yung pagtagpa mo. Magaya ngayon kung tumanggap ka, may naganap na. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Sa unay makakagalit kung di mo nawawawaan. Subalit kapag at tinanggap ng puso mo na ikaw yaon, ginawa mo yaon, binalik mo sa Ama ang pagsisisit, balik loob sa Kanya, inaliw ang puso. Nakalito, nakaguluhan mo, pinaan mo'y pinalakas, pinatibay Kanya, balik loob, hanggang sa Kanya, siya magbigay. Hindi ako makapagdasal. Bakit? Sinabi ba ng ama mo, lumuhod ka anak ko, kahit hindi mo kaya? Hindi. Ang sinabi niya sa'yo, ang puso mo ihain mo sa akin. Ang isip mo'y ako'y tala mo. Kaya kahit nakapikit ka't nakahiga, kung nakikipagniig ang puso mo at isip mo'y siya, mararamdaman mo'y siya. Hindi po ako makagagawa sapagkat ako ay nanghihina. Bakit ka nanghihina, anak? Sa kakaisip po sa buhay. Bakit mo iniisip ang buhay kung kilala mo ako? Kung ang tubig ay napasisibol ko pagdaka, kung ang puno ay napapatubo ko ng malaki, kung ang damo ay napasisibol ko sa parang, kung kilala mo ako, ba't di mo iniisip ito? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya dito napapatotohanan, lingkod ka't tagasunod ng Ama. At doon pakikita niya kung ang ibon pakampay-kampay lamang sa himpapawid, subalit malayang lumilipad humahapon sa kanyang pugad, humuhunit na bubusog, humihimlay, natutulog. Ikaw pa kayang anak niyang totoo? Gawin mo lang ang totoo at tama. At wag lamang ang sarili mo, ikatwiran mo at idahilan. Makikita mo kung sinong iyong pinangangatwiran. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya ang mga nakikipagtotoo, lumuluha man ang mata, walang nakakakita maliban Ama. Subalit ang puso'y matapang, ang isip ay lumalaban. Sapagkat umaasa nang bumuhay sa Kanya ay di magpapabaya sa Kanyang buhay. Katotohanan ng sakit tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayo ng liwanag, mga mahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat. Malaya na ako. Kahirap kimkimin, ano po? Pag di mo pa natutupad. Pero alam niyo po, kahit may magalit sa'yo, pag masaya ang puso mo, wala kang pakialam sa galit sa'yo. Tama po ba? Kaya, halina po kayo. Damhin natin ang Diyos at magpapakilala siyang totoo sa atin. Hindi man nakikita, subalit nadarama. Hindi man mahawakan, subalit lumilingap, nagmamahal, at pumapatnubay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sa pangalang Jesucristo. Masaya na po ba kayo? Salamat po.
Alam kong may, lagi niyo pong tatandaan yan, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Akong lahat, lahat sa iyong buhay. Ako'y handa na mag-alay kanino man. Bawat araw, siging duman ng iyong buhay. Ako ang patnubay, liwanag na walang kamatayan. Bahagi ko, di mababahagi ng sinuman. Kaya't gawin niyong magpakatotoo, huwag lamang sa tapat, totoo sa inyo, huwag lamang sa may mapapala kayo, dili kaya'y kikilalanin kayo. Pagkat Ama ay di bulag, hindi bingi, natatarok niyang damdamin ng bawat isa. Nababasa niya laman ng isipan, mga adhikain, pangarap niyang makamtan. Kaya't kayo'y magbigay ng tuwiran, sa Kanya'y manalig ng lubusan. Gagawin niyang mapayapang tuwiran, isipan mong tinataglay. Batid niya kung ano ang kailangan. Batid niya kung paano ka nasasaktan. Tarok na tarok niya kung ikaw ay inapi, dinihado ng kapwa mo tao. Batid niya ang nagmamagaling, ang nagyayabang sa kanyang sarili. Batid niya ang anak niyang kanya, at tuwirang hindi kanya. Kaya't kayo ay maganap ang mapagharian, mapangibabawan, mapangunahan na tuwiran, upang inyong kamting kanyang kalooban, itakwil nyo ang ganang sarili nyo. Huwag nyong pahalagahan ang damdamin nyo bilang tao, kundi damdamin ng inyong Ama ang siyang maghari sa inyo, upang ganap nyong madama kung sino siya, upang ganap na matanggap kung sino siya, upang ganap ninyong mapagnilayan ang buhay nyo ay pahiram lamang. Mayroong takda itong wakas, mayroong itong ganap na hangganan, walang dilitiba na nakababati, maliban ang Ama ng lahat. Kaya't kayo ay sa aking inulatan,
kaya't kayo ay sa aking hinayagan. Kaya't kayong lahat ay sa aking binabahaginan ng marapat na kung tatantuin lamang. Mabubuksan ang inyong damdamin, kayo'y tuwirang sa may maghahanap, at inyong ganap na masusumpungan ang kanyang pagmamahal na walang kamatayan. Halina kayo at magnilay. Walang gawain na ganitong tutunguhan. Wala kayo rito, kundi ganang espiritu, ang mula pa sa unang araw na nag-alay. Kaya kung ang tao'y nakikipagtotoo, di niya magagawang isiping mali ito, di niya magagawang humatol sa tao, pagkat batid ang nasa isip niya. O tao, yan ang pawang totoo. O tao, yan ang pawang layunin ko. Ang kayo ay maging lubos sa may makatanggap, makadamat, makakilala sa Kanya, upang hindi masakitan ang bawat isa sa inyong damdamin, upang huwag mga litot magulumihanan, pagkat Ama ang siyang tanglaw. O tao, halina at magnilay. O tao, halina at magbulay. Sinong ganang tao na mabibigkas ito, may uulat, may kukwento't maaawi. Ang sa akin ay sa inyo'y inulat, ang sa akin ay sa inyo'y binigkas, ang sa inyo'y sa akin ay pinarinig. Tao, kayo ay magbulay, magnilay, magtantong ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, mapayapa ang inyong kaisipan, taglarin ang liwanag buong buhay. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay. Napakabuti ng Ama. Kamusta na po kayo? Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama.
manalig, umangkinat, tanggap. Buhay po ba ang Diyos? Ay, napakabuti ng Panginoon. Talaga pong mahirap magpakabanal, ano? Maraming hinihinging gawin ng Diyos, pero alam niyo po, hindi natin talaga kayang magpakabanal eh. Kung tayo lamang pong tao. Totoong-totoo po yan. Kaya lang po, sa akin pong karanasan, yung binabahagi ko lang po yung karanasan ko, dumarating ko minsan yung, lalo na sa karamdaman, tingnan niyo po ako, naglingkod ako, nag-mission ako. Pagdating ko, yung apo ko nilagnat, tapos may singaw, may masaktan tiyan, pero purihin ng Ama, salamat po sa Kanya. Pagdating ko po, ayun, purihin ng Ama, nakakakain na siya. Yun, doon ko po napapatotohanan na ang Diyos na pinaglilingkuran ko'y buhay. Nawala na ang lagnat niya, at talaga pong ayaw niya mang ibuka yung bibig, at mabaho yung singaw. Pero sabi ko sa Ama, hindi po ito yung singaw na, kasi po, naalala, bigla pong parang tinatakot ako ng kalaban. Naalala ko po yung panahon ng anak ko, yung pangalawa noon, na marilong ang bibig, na may sinabing singaw ang doktor. Tapos tagal bago ginamot, nakaganyan yung anak ko, pero hindi ko po inangkin yun. Sabi ko, hey, hindi. Sabi ko, nanalig ako, singaw lang yan. Tapos kung ano tinuturo po sa akin, ginagawa ko. Purihin ang Ama. Kanina po sabi sa akin, yung nandun kami, nag-internet kami ni Arlene, nagpaalam. Sabi ko, sige ka, kung ano gusto mo kainin, purihin ang Ama. Tumawag po sa akin, nakakakain na daw, kumain na. Napakabuti po ng Diyos. Doon ko po napapatotohanan na siyang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Doon sa mga bagay na kaganapan na gayon. Kaya, pag dumaratal po yung ganon, ay talagang humihingi tayo ng lakas sa Panginoon na ating masadyaran, na ating makayanan, na ibigay yung talino at kapangyarihan niya na kung paano ating lalabanan, at kung paano po natin mapaghuhulagpusan, mapagtatagumpayan. Buhay nga po ba ang Diyos? Hindi lang po may minsan naganap sa buhay ko yan, na ako'y galing sa misyon, pagdating ko, pinakikibakahan ko'y ganon. Kahit po yung mga lagad ko na nakikipagtotoo, minsan galing kami sa misyon, pagdating may sakit, pero hindi namin sinabi na, naglingkod kami, ba't ginanon mo kami? Hindi, kundi Panginoon. Huwag mo pong pahintulutang manghina ang loob namin, huwag mo pong pahintulutan na kami ay mawala ng tiwala, mawala ng pag-asa, kundi pakita mo na ikaw ang Diyos naming pinaglilingkuran. Patotohanan mo na ikaw po ang Diyos na aming inaalaya ng aming buhay. Sapagkat tanging sa iyo lamang namin kukuhanin ang lahat. Di po ba? Yun ang dapat pong gawin ng bawat isa. Hindi lang po mimisan. Sa ilang panahon na tagpaglilingkod, kung ibabahagi ko lang po sa inyo kung bakit ko nakilalang lubos ang Diyos, subalit hindi ko po masasabi sa inyo gano'n na ako kalalim. Mahirap pong magyabang. Ano po? Hindi ko po sasabihin sa inyo kilala ko na siya. Dahil mahirap pong magyabang, ano? Ang sasabihin ko lang po, ganun ko siya nakikilala. Sa ganun ko po siya nakilala. Na mula sa simulang unang paglilingkod ko, napakadami na. Kung babaybayin ko po sa inyo, hindi ko po kayang isa-isahin na sa inyo. Sa dami na po na pinagdaanan. Sa dami na po. Hindi na po kayang baybayin. Kaya dapat po, patuloy lang po tayong lumaban. Patuloy tayong sa sarili ko lang po. Kaya ako napapatotohanan siyang Diyos na pinaglilingkuran ko sa mga naganap sa akin. Dumating sa buhay ko yung napilay ako. Siya lang ang nagpagaling. Namagaan pa ako. Nasabi nga ni kapatid na Marisa, umiiyak siya sa akin. Opo, ba't huwag mo ko iyakan? Pinakita ko sadya sa'yo.
sabi ng Espiritu. O dumating po sa buhay ko yung kung kailan anniversary. Nakita niya, nangingitim ang kuko ko sa sakit na dinaranas ko. Nakikita niya po yan. Sabi niya po, gusto niyo po dalhin kita sa ospital? Hindi. Kung bubuhayan ako ng Panginoon ngayon dahil anniversary niya, kaya po niya ako napasukan, di ako nagsasabi sa kanila noon eh. Kaya niya po pinasok ako dahil ang usapan eh, ganong oras magsisimula. Wala silang alam, nakikibaka ako sa masakit ko. Kaya pumasok po silang dalawa ni kapatid na Mirna at yun, umiiyak sila. Ano daw gagawin? Dadalhin daw ba ako sa ospital? O ano? Huwag. Kung babawiin ang buhay ko ngayong oras na ito, wala na akong magagawa. Subalit kung gugustuhin ng Ama na ako'y mabuhay pa para maipagpatuloy natin ang gawain at itong anniversary ay maging maganda, makapaglingkod ako, ngayon din ka ako pagagalingin ako. Sabi ko, Panginoon, ano po ang nararapat gawin? O, sinabi sa kanila kung anong dapat gawin. Pamiyamya po, nakatindig na ako. Sa maghapong yaon, hanggang gabi, ang anniversary. Naglakad pa ng malayo, libo-libo ang binendisyonan, salamat sa Ama. Kung hindi po naganap yun sa akin, paano ko po maipapaliwanag, paano ko po maihahayag na ang Diyos na pinaglilingkuran ay totoo. Hindi po kasinungalingan at may mata sila. Nakita nila yung kuko ko, nangingitim. Putlang-putla daw ako. Mamalipit sa sakit. Pero salamat sa Ama. Siyang buhay, siyang kagalakan, kagalingan, kasiglahan. At marami pa po, marami pa kung ba't napatotohanan na siya'y Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Sa mga bagay na napaka-imposible na talaga pong pinakita niya sa amin. Kung babaybayin ko pong isa-isa sa inyo, para namang ako lang ang magaling. Kaya tama na po yung ilan, at pagdating ng aming kasaysayan, may lalahad po diyan kung loloobin ng Espiritu na maitala ko, ipababatid niya sa akin yung aking talambuhay. Kung ano po ang gusto niyang maipahayag ko, yun ang itatala niya sa akin, di po ba? Sapagkat hindi ko na po maalala yung iba. Kaya kung gusto niya, kung ano po gusto niya, ipababatid niya sa akin. Kaya yung aming talambuhay, hintayin niyo lamang po at siguradong daratal. At yung pong mga minimisahe sa internet, kala lang ng tao, gusto ko lang magmensahe dyan. Hindi po. Sa totoo lang po, inatasan akong magmensahe sa internet. Sapagkat, ito ay iipunin at gagawing librong pwedeng ilagay sa ano. Hindi ko po sasabihin kung kailan ipamimigay yon. Sorpresa. Ano po? Kung ako lamang po, ay wala akong karapatan magmensahe. Wala rin akong katalinuhan. At matatakot ako dahil buong ano po yan, makakabasa dyan eh. Subalit, wala po akong magagawa. Inaatasan ako para kumuha. At may plano po ang Panginoon. At pinatotohanan niya sa akin, dahil siyang nangusap, wala po akong pera na pampagawa ng libro, pampagawa ng Biblia. Subalit, mayroon pong nagbigay para doon na hindi ako nanghingi. Kusang loob na nalaman niya sa isang alagad ko, pero hindi po taga rito sila. Purihin ang Ama. Ayan, masisimulan. Mayroon ng pambayad doon. Kaya, kung ako lang po, yung tinura na yon, ay hindi magaganap. Dahil, ako lang eh. Dahil siya po, at alam niyang wala akong pera, pampagawa doon, dahil may bayad po yun eh. Malaki rin pong bayad, di po ba? O bakit po? Naibibigay niya yung paraan. Diyan ko po napapatotohanan ng mensahe ng Diyos ay walang pagkabula. At yung pagtalimak at pagsunod, diyan ko po napapatotohanan hindi katang isip ko at hindi sa akin nagmumula sapagkat binibigyan niya ng katuparan. Kaya sa inyo pong lahat, para mapatotohanan yung ang Diyos ay nangungusap at ang Diyos ay totoo, magpakatotoo rin po kayo. Tama po ba? Hindi yung gusto mo lang matupad, ayaw mo namang sumunod. Gusto mo lang makatanggap, ayaw mo namang maging tapat. Eh hindi po ganon. Gusto ng Panginoon, magpakatotoo po tayong lahat. Para nang sa ganon,
yung ginugusto mong hinihingi sa Kanya ay mapatotohanang siya magbibigay. Buhay po ba ang Diyos? Katulad po ng pagmimisyon namin, Sabado kami umalis. Sabi po nila, tutuloy ka ba? Bagyo daw po ay meron ng bagyo sa Zambales. Sabi nila, hindi naman ako bagyo ang pupuntahan ko. Ang pupuntahan ko yung misyon. Bakit anong pakialam ko sa bagyo? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa Ama. Talagang napakahiwaga po niya. Paglalabas po kaming magsi-CR, malayo kasi ang CR doon sa aming pinaggaganapan, umaampat yung ulan, tumitila. Pagka naroon na naman kami sa loob, bumubuhos. Abay, napakahiwaga ako ng Diyos. Diba? Ewan ko po kung sila nasinuyon, kung nakita yon. Tama ba? Pagka, nung kasalukuyang bumubugso, tapos pag may lalabas sa atin, limbawa, magsisiyat, ako po, pag lumalabas, nawawala ulan. Totoo po yun. Kasi po malayo mababasa ka pagka lumalabas ka. Natatawa ko sa sarili ko. Sabi ko, ay Diyos ko, salamat po, ayaw mo kaming mabasa. Pag lalabas, umaampat ang ulan. Pag nasa loob kami, bumubugso na naman. Ay napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang pinagdaraanan namin ay puro baha. Pero salamat, walang na-stranded isa man sa amin. Sinadsyad kami hanggang kami nakauwi. O di po ba, Diyos ay buhay? Kaya, yan ang patotoo. Talagang dyan po kami nagpapatotoo na kapag sinabi niya, talagang siya nagsabi na magmisyon ka doon. Talagang siya. Hindi ka niya pababayaan. Katulad po sa karagatan, ako'y napakaduwag. Hindi ako sumasakay sa bangka. Sabi niya, sumakay daw kami sa bangka. Dumating po ang along napakalakas. Yan, nakikita ng mga alagad ko. May nalunod pa sa atin. Ito ba, babangka? Hindi. Sinasapul na ng alon. Talagang umaakyat na halos. Pero sa patnubay ng Ama, pinatigil ang alon. Di po ba buhay siya? Nako, mga mahal, ganyan po kahiwaga ang Diyos para mapatutuhanan ninyo, kilalanin niyo po siya. Alam niyo po, kung hindi ko napatutuhanan, paano ko siya mapagsisigawan? Kung hindi pa po ako nakakita ng gayon, sinungaling naman ako. At bakit ko kayo uutuin? May bayad ba kayo sa akin? Yun ang pinakamahalaga dun Wala naman kayong bayad sa akin para utuin ko kayo. Kaya, ibig sabihin, dapat makipagtotoo po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yan po ang kasiguraduhan ng Diyos ang siyang tinatawagan. Ng Diyos ang siyang tagapagligtas natin. Halimbawa, may pinakikibakahan ka, hindi pa siya nangungusap sa'yo. Hindi mo pa alam kung ano kaganapan. Tutugot ka ba? Hindi, laban, laban. Paano mo makakamtan ng tagumpay kung hindi mo ilalaban? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, tandaan po ninyo, kung ang ating pinaglilingkuran ay hindi natin kilala na siya ang bumuhay sa atin, malamang na hindi nga tayo magtiwala. Kilala po natin siya nagbuhay sa atin. Siya bumuhay sa atin. Hindi, pagtiwalaan mo na siyang ganap para maipakita niyang siya ay buhay sa ating lahat. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may tanong po ba kayo? Kung wala po kayong tanong ay, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang di papagtugon sa inyong kahilingan. Magtibay lamang, manalig na sa inyo ay ibibigay. Kaya kayo ay maging ganap, magliwanag at magtibay sa pagtitiwala, ay huwag sumuko.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya, naku, minsan nga po, kaya ako, ayaw ko nangangako eh. Pupunta ako sa iyo. Sige, pupunta. Ayoko po. Kasi kung minsan eh, naku anak, napakalayo pa sa bituka. Kasi, kung minsan may nagkakakulani sa sipon eh. Yung mga mahihina, kung minsan yung mahinang baga, nagkakakulani, kung minsan yung mga nagmumulang dito sa, ito po, sa ilong, mga kulani, mga barabarang sipon, mga barabarang, minsan, di naman lahat ng bukol ay cancer. Minsan kulani lang, o kaya minsan ay parang, ano ba yun? Parang butsi ng manok. Yung, ano ba yun? No? Ano ba yung tawag doon? Hindi, yung binibiyak. Balong-balo na, yung nasa loob. Minsan gano'n, o kaya minsan eh parang tabalang. Minsan tubig, ano po. Kaya, bininyagan mo. May cancer na yata ako. Yun, bininyagan mo eh. Kaya nabuhay si patay na cancer. Wag po kayong ganon. Magtiwala kayong, sabihin nyo, wala akong cancer. Ayan, ganon. Hindi yung, may cancer yata ako. Purihin ng Ama. Dapat ganon, tinatakwil nyo, wag yung tinatanggap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sino po ba yung nag-iisip na lumalakas ang katawan? Ano pang karaniwang nararamdaman ng mga isip-isip? Sumasakit ang ulo, nanghihina ang katawan, di ba katulog, di makakain, humihina yung immune system, bodies, tsaka yung anti-bodies. Kaya wala kang panlaban. Kung nakakatulog ka, nakapagpapahinga, at masaya ka, nako, pati katawan mo sumisigla. Kaya po, kahit yung mga tumataas ang presyon, ang gamot ay relax. Pahinga ng isip. Ano po? Tsaka yung mga kumisan, yung mga sumasakit ang batok, hindi lahat ay sa matayan, hindi lahat ay sa, kumisan ay sa pag-iisip din yan. Pagod na yung utak mo hanggang dyan. Kaya po, napakasarap ang pumapayapa ng isip ang Diyos. Kahit nga may iniisip ka para, naku, paano kaya bukas? Pag naisip mo, paano kaya bukas? Bahala ka na, Ama. Alam ko po, may magagawa ka. Tulog! Buhay ba ang Diyos? Pag tinulog mo na, tanggapin mo na, angkinin mo na, huwag ka nang mag-alinlangan. Dasal ka ng dasal. Panalangin ka baga ng panalangin, tapos di mo naman inaangkin, nag-aalinlangan ka, walang mangyayaring maganda. Pag dinulog mo, angkinin mo nang nasa iyo na yon. Paano ba yung pag-angkin? Yung di ka nag-aalinlangan na baka. Hindi, kundi nandyan na. Buhay ba ang Diyos? Kaya yan po ang tamang pananalig. Yan ang tamang pagtanggap. Yung hindi mo pa nakikita, pinananaligan mo nang nasa sa iyo na. Kaya, nagaganap naman dahil sa iyong pananampalataya. Anong sinabi ng Kristo sa gumaling? Pinagaling ka ng iyong. Ayan. Anong sinabi ng Kristo sa nakalaya? Pinalaya ka ng iyong. Gawin niyo po. Tayo na po. Pagpalain kayo. May bukas. Kailangan po, nabendisyonan na kayo noon, ano? Ilang buwan na lang po bago mag-anniversary? Naku po, 2 months. Parang wala ng 2 months yun, ano?